Magandang araw, magandang gabi. So, andito naman tayo sa ating bagong pagbibigay ng konting komentaryo o reaksyon sa mga pangyayari sa ating bansang Pilipinas. So, bago natin ito simulahin o himay-himayin ang ating pagbibigay ng reaction o komentaryo, ay please naman kung bago kayo sa akin channel, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit na rin all notification bell para maging update kayo sa mga bidyong aking i-upload. Okay, so kung nakikita nyo, kung mapapansin nyo, meron dyan sa screen na yan, na nakalagay dyan na isa sa ating mga congressman na nasa House of Representatives na mga tinatawag na isa sa membro ng mga Young Guns ay ito yung tinatawag na si Congressman Ortega, ay merong isang congressman o kanilang kasama sa House of Representatives na isang congressman sa Zamboanga na ito ay si Kemer Adan, na ito ay gusto niyang magpanukala ng batas para sa death penalty para sa mga magnanakaw o corruption o plunder sa ating bansang Pilipinas. Pero hindi pa nga ito napag-usapan sa House of Representatives, kundi ito ay sinusumiti pa lang, ay meron na kagad kumontra. At sino yung kumontra? Ito si Paulo Ortega. Ito isa sa mga Young Guns. Bakit nga ba ito kontra itong mga politiko na to sa magandang kung meron isa sa mga kanilang mga kasama dyan sa House of Representatives na nakaisip para lamang maiwasan o mabawasan man lang tong mga plunder o pagnanakaw sa pera ng bayan mula sa taxes ng ating mamamayang Pilipino, kasama na ako dyan, ay bakit pinipigilan nila to? Ano ba? Bakit ganun? Di ba dapat suportahan na lang to, di ba? Kasi I'm sure ito makakabuti sa ating bansang Pilipinas, itong batas na to, dahil maiwasan ang mga pagnanakaw ng pera sa ating bayan. Kasi ito yung isa sa faktor na kaya mahirap ang isang bansa, katulad ng ipagpalagan natin ating bansang Pilipinas. Kaya nga ganito nangyari sa ating bansa sapagkat ang dami mga magnanakaw sa ating gobyerno. Nakikita naman natin mga issue ngayon, di ba, sa Congress, yung ginawang budget ngayon 2025, yung issue ng BICAM, kung saan ay yung irregularities o unconstitutional, ika nga sabi ni ex-president Roa Rodrigo Duterte, ang ating isa sa magiting na presidente sa ating bansang Pilipinas. So bakit nga ba may mga politikong ganito against? Hindi man lang nila susuportahan at naiisip na kung may pasama nitong batas na to ay napakabuti ito dahil maiwasan yung pagnanakaw. Sa halip, alam nyo, imagine mo lang yung mga ibang politiko na magnanakaw o mag-corrupt ng pera sa halip ay implement o gagawing infrastructure, dilagdag sa proyekto, lalo sa ating agrikultura. Dapat yung kanilang dapat sana na hindi nila manakaw o makorap ay ma-implementa dyan sa ating ibang mga infrastructure o makakabuti sa ating bayan. Hindi natin maintindihan bakit ganito mga taong ganito against sila di ba? So ang pangalawa, ang issue dito na ating pag-usapan, mabigyan ng konting reaction, ay itong bagong upo o kababalik pa lang bilang presidente na si Donald Trump, presidente ng Amerika, na itong ang issue dito sa mga refugees, di ba? So kasi sinabi niya dito sa screen na to, ay sinabi niya na hindi siya tumatanggap o bawal sa kanyang panunungkulan o hindi na niya tatanggapin o kakancel niya mga pag-travel ng mga refugees sa kanyang sa Amerika. So anong mangyayari dito? Kasi itong 'di ba yung Afghanistan, 'di ba? Yung mga tao ni Biden nung kanyang administrasyon, 'di ba? So nagkasundo sila ng ating Biden Marcos administration, 'di ba? Na yung mga tao ng gobyerno ni Biden na mga Afghan refugees, mga Afghan na kanilang mga tao, ay dito nila itatapon sa atin habang tinatrabaho pa daw ang kanilang mga document. So tayo ay tapunan ng mga nireject na dun sa Afghanistan. At tinanggap naman ng ating Pangulo dahil ika nga sabi ng Biden Marcos administration na pansamantala lang daw. Habang hindi na natatapos yung kanilang mga dokumento. Samantala, ang lawak naman ng lupain ng Amerika, bakit hindi pa sila ilagay doon sa isang area na pang refugees habang tinatrabaho ang kanilang mga document para maging legal sila sa Amerika, ay doon muna sila. Pero bakit dito sa atin in-intact o itinapon?
So ang ngayon, anong gagawin ng ating Pangulo ngayon na Marcos dito sa mga Afghan na to na kanyang pinapasok dito? Anong mangyayari dyan? Dahil ito nga, sabi ni President Donald Trump, hindi daw niya tatanggapin yung mga refugees. So ano nang mangyayari ngayon? Malaking problema yan. Siguro doon na lang ititira sa sa lugar ni President Marcos doon sa sa Ilocos, di ba? Mas mainam doon na lang ilalagay. So pangatlo ngayon, ay kung makikita niyo dyan sa screen, ay itong isa issue naman ng ng irregularities ng BICAM na naman tayo ngayon, dahil mismo sa mga Senate, mismo sa mga senator ay hindi sila magkatugma, dahil itong si Hontiveros, si Riz Hontiveros, ang sabi niya ay wala dong blank doon sa doon sa data ng budget ng 2025, doon sa merong blank na issue nga dahil siniwalat ni former President Duterte. Ang sabi nito, hindi ko alam kung nakapiring bang mata nitong si Hontiveros. Kakalungkot. Kasi ito si Hontiveros anti-Duterte ito eh. Kaya kahit anong sasabihin ni former President Duterte, ito man ay tama, against pa rin siya. Dahil nakapiring ang mata sa sobrang pagka-anti-Duterte nito. Wala na magandang pag-iisip to. Kahit na tama yung sinabi ng former president, mali pa rin para sa kanya kasi nakapiring na mata niya Ganun. So, ito siya, ay sumasalungat naman siya sa kasama niyang mismo si Amy Marcos, na kapatid ng ating presidente. Dahil sabi ni Amy Marcos, kaya nga hindi siya, ito yung bibigyan natin ng komentaryo dito, dahil siya mismo nagsabi ay merong blank doon, kaya hindi nga siya pumirma doon Kaya ganun nangyari. So, ang pangatlo naman, ang pang-apat dito na issue ay si ex-Senator Lacson. Dahil maging si ex-Senator Lacson ay hindi siya kumbinsido dito sa ginawang irregularities ng dalawang panel. Yung panel ng House of Representatives, kung sino man kanila mga pinili doon, at 12 Congress member ng House of Representatives, at kabilang panel ay yung 12 membro ng Senate. So magkakasama yan sila dun sa BICAM na yung pag-uusapan nila yung budget. Pero ang problema dito ay nagkaroon nga ng irregularities dahil dun sa blank na yun. So ang sabi ni ex-Senator Lacson ay kailangan magkaroon ng pagpaliwanag ang sino man mga responsible dito sa ginawang irregularities ng BICAM na to. So, ang problema ngayon, ang both Congress at House of Representatives ay wala man lang nagsalita. Yung co-chair na si Grace Po, di man lang nagsalita. Anong nangyari? At alam mo kung sino nagsalita para sa kanila? Ang nagsalita para sa kanila ay walang iba kundi ang kanilang spokesperson. Sino yon? Walang iba kundi si President Bongbong Marcos. Diba nakakatawa? Bakit nga ba si President Bongbong Marcos ang kailangan magsalita para dyan sa issue na yan? Ano ba? Bakit? Hindi nga lang natin. Tanong lang to. Tanong lang bilang isang mamayang Pilipino. Tanong lang to. May kinalaman ka ba dyan? Kasi dapat na magpaliwanag siya yung dalawang panel, magkabila ng ginawa yung BICAM para sa budget ng 2025. Budget ng mga ng bawat government institution o department. So bakit ikaw naging spokesperson ngayon? Ikaw ang nagsasalita. Hindi ba dapat na magpaliwanag diyan yung mga both panel na yan? Ganon. So ngayon ay pakikinggan natin ngayon yung sinasabi ni Senator De La Rosa dito sa irregularities o anomalya na ginawa dito sa BICAM na to. Somewhere along the way yan, sinaksakan ng figures. Sigurado ako somewhere along the way. Hindi ko lang masiguro kasi hindi ko nga na-monitor dahil wala nga hindi nga kami binigyan ng kopya
binigyan kami ng kopya one day after, yung nga, blanco pa rin ang laman doon sa kopya. So, meaning, So, ganun ka ano yung oras, ganun ka gipit yung oras. So, paano nila mai-review yung hundreds of pages ng ano na yon, ng data na yon, ng document na yon para sa 2025 budget? Paano nila mai-review yun kung limitado lang yung kanilang oras? So, hindi walang imposible na hindi nila na-review lahat yun. Tulad nitong sinasabi ni Senator De La Rosa. that was, sinaksakan ng figure, right? Yan, right after it was approved by the Bicameral Conference Committee. Yung dalawang panel na yan na nagkumpos ng Bicameral Conference Committee. After pinirmahan, So, yung dalawang panel na yon, ay yung panel ng 12 na membro sa House of Representatives at 12 na panel sa member ng Senate of the President, yung mga senators. Yun yung panel na yon. Sila yung nagbusisi dyan. ng mga membro yan, saka panalagyan ng numero. Kung ito'y nilagay doon during the ratification or after the ratification before pinirmahan ng presidente, hindi ko na masabi dahil nga Sa malamang, ang nangyari dyan ay kasi, ang proseso dyan, sa diagram niya, ay dun sa pagkatapos ng BICAM na yon ay ipo-forward nila yan sa tinatawag na technical stop correction errors. Stop correction of errors. So, ang gagawin lang nila doon ay using yung spelling o yung grammars, pero yung amount, hindi nila pwedeng gagalawin yun. Pero dahil sa blanco na yon, baka doon mismo, bago iniprinta yung mga document na yon, ay doon mismo ginawa ng mekos-mekos. So, hindi natin alam kung sino yung mga gumawa doon bago iprinta. Pero I'm sure kasi yung magpaprint doon ay nasa House of Representatives din. So paano? So wala tayong ibang masisilip diyan o mapaghinalaan kundi ang gumawa mismo niyan sa House of Representatives. Hindi nga lang natin alam kung meron pang iba party ang kanilang kasabwat bago nila ipinorward sa executive o sa presidente na kompleto na yung amount. Yun yung tinatawag na GAA o General Appropriation Act. So, ito yung sinasabi ni Senator De La Rosa na baka right after nung napirmahan. Pero, ang tanong, bakit nga pa pinirmahan ng mga panels ng BICAM committee na alam na lang merong blanco? Yun ang malaking katanungan. Pero ang problema, todo deny naman ng ibang mga senator, katulad ni Hontiveros, katulad ni Gatchalian, katulad ni Villanueva. Nagdi-deny sila na wala daw silang nakita. Pero kasi, based sa sinasabi ni Senator De La Rosa, na maliit lang yung oras nila, limitado lang yung kanilang oras pagbigay sa kanila ng kopya. No, so, sa maliit na oras na yun, imposibleng marireview mo yung mga dokumento doon na ang daming pages, hindi lang naman ilang pages na yun, kundi hundreds of pages yung nakalagay doon. Hindi natin alam. Hindi ko na hindi na ako ratify, hindi na ako nagbuto for ratification dahil I smell something fishy dahil hindi nga pinakita sa amin yung kopya. Kaya naman pala, hindi naman pala pinakita ang kopya. Saan nangyari doon? So, may something talaga na itinago dito. Meron talaga. At ngayon, mapakinggan naman natin, mapanood tong sinasabi ng kapatid ng ating presidente na si Senator Amy Marcos. Dito sa, hindi niya pagpirma doon. At dahil dito sa video na to, ay nabanggit niya dito na, kaya hindi siya pumirma dahil nakita niya may mga blanco. So, mabuti pa to si Senator Amy dahil alam niya may blanco. Kaya hindi siya pumirma. So, panunod natin. Yun ang dahilan kung bakit
Umalma nga ako at tuluyang hindi ako pumirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. So, ibig sabihin, itong sinasabi ni Senator Amy Marcos at sinasabi ng document nung nilabas ni former President Duterte, yung data nito na may mga blanco. So, tama pala yung sinasabi ni former President Duterte. Hindi pala siya nagsisinungaling na sa kabila nun ay sabi ni President Marcos ay nagpapakalat daw o naglalako ng kasinungalingan si former President Duterte. Samantala, ito namang kanyang kapatid nagsabi na talaga merong blanco. So, pinatunayan itong kapatid ni President Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos na tama yung sinasabi natin former President. Di ba? So, anak ko, ituloy natin. Dalawang magkaibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GAA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GAA mismo na napirmahan. Yung gulat-gulat, yung BICAM kung bakit nakalusot na may mga blankong amounts. Ayun nga nakakagulat Senator Amy, yun na nakakagulat. Kasi paano nakapasa yung may blanco sa data na yon? Paano nakapasa, paano napirmahan ng dalawang panel na yon, yung blanco na yon na sabi nila wala daw blanco. Yun nga, sabi ni Senator De La Rosa ay baka nga may anomalya sa pangyayaring yan. Talagang inimekos-mekos na lang. At pagdating doon sa sa technical staff, correction of errors, doon na nagkaroon ng mekos-mekos. So ngayon, mapakinggan naman natin itong si Congressman itong si Raul Manuel. Alam natin to si Raul Manuel anti-Duterte to Kasi to siya nasa leftist to Pero pakinggan natin ngayon kung anong sasabihin niya ukol dito sa issue na to na irregularities ng BICAM committee sa ginawa nilang kapalpakan na merong blank amount. Minsan ito si Raul Manuel nakakainis to nakairita lalo kapag dinitira mga Duterte, nakakainis. Parang gusto mong kirisin, basang gusto mong pipigain Pero ngayon ay medyo nagugustuhan ko yung kanyang birada dito. Dahil tama naman yung kanyang birada dito. Pag tama, palakpakan natin. Palakpakan. Yan. So, pakinggan natin ngayon. Kasama sa BICAM report na niratify ng Kamara ay yung mga blanks after ratification saka bago pirmahan, sino yung nag-fill in the blanks? Yun ang tanong. Sino ang naglagay ng blanks na yon? Sino mga kasabot dito? Yun ang dapat na harap sa bayan para magsagutin ang mga issue na to. Sino? Grabe tong anombalya na to So dapat may sumagot dyan. At ang pwede lang makasagot ang mga bahagi ng BICAM tsaka yung Pangulo. Sabagay, yun naman talaga makasagot dyan, yung mga panel ng BICAM committee, kung sino yun. Yung mga pumirma doon, yun dapat. At ito sinabi ni Raul Manuel na dapat yung Pangulo din ay sumagot. Sumagot ng ating presidente, di ba? Ang sabi niya, wala daw blank doon. Nagpakalat nga siya, sabi nga niya nagpakalat doon ng fake news si former President Duterte. Di ba? Sabi niya blank. Pero hindi lang alam ng ating presidente, baka yung document na yun, yung mga data na yun ay nung nakarating na sa kanya ay nasagot na yung mga field yung mga blank na yon, nasagot na. Kaya nasabi niya na walang blanko doon. Ganun. Inayos na ng sino man yung responsible diyan sa BICAM, naglagay ng mga amount doon. Baka pagdating doon sa presidente para magiging GAA o General Appropriation Act ay kompleto na. Kaya, yun ang sinasabi ng Pangulo. Ganon.
So ituloy natin ngayon ang panunod dito sa ano naman dito. Dito naman ay mapanood natin ditong sila Senator Gatchalian at Senator Villanueva. Dahil isa ito sa mga pumirma doon sa BICAM na sabi nila ay wala daw silang nakitang blanco. Talaga bang wala bang nakitang blanco? O nakapiring lang? Tanong lang, tanong. Ewan natin. So panunurin natin. Sa akin and my team, wala kami nakitang blanco. Kasi dapat balanse. Yun ang tinitignan namin parate. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago ko pinipirmahan. Oh, so walang nakita. Pero bakit si Amy Marcos at si Senator De La Rosa may nakita? So ano yan? So, itong si Senator Villanueva at Senator Gatchalian, minsan may mga sinasabi itong maganda na nagugustuhan natin. Pero sa issue ng BICAM irregularities dito sa budget ng 2025, ay bagsak sila. Bagsak. Ito sila ay either nakapiring ang kanilang mga mata o hindi nila nabasa ang lahat ng mga nakalagay na data doon. Tapos pumirma lang sila basta-basta, hindi man lang ni-review. Kasi sabi nga ni Senator De La Rosa ay limitado lang yung oras na nung binigyan sila ng data o document ay limitado lang oras. So mahirapan ka nga mag-review ng mga data na hundreds of pages na limitado lang oras mo, di ba? Siguro mga tamad to magbasa eh. O hindi natin alam kung ano talaga, di ba? Hindi natin alam. Nakita na blanco. Wala akong nakitang blanco whatsoever. But hindi ko rin sinasarado yung mga rumors na naririnig natin na may mga ilan na wala pang item. Ayaw naman magkomento ni Senate President Cheese Escudero at Senate Finance Committee Chair Grace Poe. Itong dalawa na to na co-chair, ito dapat na magpaliwanag eh sa nangyaring anomalya o scandal sa budget ng 2025 na naisagawa ng BICAM na binubuo ng dalawang panel ng Congress at saka sa Senado. Itong dalawa na to dapat magpaliwanag, hindi si President Bongbong Marcos. 'Di ba? Kasi agad-agad yung presidente nag-react eh. 'Di ba? Dapat ito magpaliwanag. At ito pa dapat magpaliwanag itong dalawang mokong na to. Sa Kamara naman, wala pa rin komento yan. si Speaker Martin Romualdez. Yan, itong dalawa na to. Itong dalawang magkaibigan na to. Itong si House Speaker Martin Romualdez at saka si Congressman Zaldico. Ito dapat na magpaliwanag eh na anong nangyari dun sa mga blank amount na yon na budget ng BICAM. Nung ginawa yung BICAM para sa budget ng 2025. Itong dalawa magpaliwanag din to dapat, pero wala mo lang tayo narinig sa kanila na paliwanag, 'di ba? Nagkakabundula na yung mga tao sa pag ng issue na to, pero ito tahimik pa rin to. Ang naging spokesperson nila ay ang ating presidente. Grabe ano. Ang lakas ng kanilang spokesperson, ang ating presidente, si Bongbong Marcos. 'Di ba ewan. So dito natin tapos itong ating pagbibigay ng komentaryo dito sa mga issue na to, lalo sa BICAM committee ng kanilang mga skandalo o kanilang pagwawalang hiya sa budget ng 2025. So bago natin ito bibitawan, please naman kung bago kayo sa akin channel, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang all notification bell para maging updated kayo sa mga video aking upload. Maraming salamat, ingat lagi dyan, safety first.